Sa nakakapasong katanghalian sa Quiapo, isang babaeng nagngangalang Elara ang sumakay ng jeepney patungo sa puso ng Maynila. Ngunit ang kanyang simpleng biyahe ay biglang naging isang bangungot nang masaksihan niya ang pangingikil ng mga pulis at ang ginawa nilang pagpapahiya sa kanya sa harap ng publiko. Mula sa kanyang tapang na labanan ang kawalang katarungan, mabubunyag ang isang madilim na sabuatan na iayanig sa buong sistema ng kapangyarihan. Noong tanghaling iyon, ang hangin sa Quiapo ay tila mabigat at naninikit sa bala. Ang init ng araw ay tumatalbog mula sa itim na aspalto, nakakasilaw sa sinumang magtatangkang tumitig dito ng matagal. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, ang luma at makulay na jeepney sinasakyan ni Elara ay marahang umuugoy habang dumadaan sa mga hilera ng tindahan at mga naglalako sa bangketa. Ang suot niyang simpleng asul na bestida ay mukhang payak, salungat sa puting alampay na nakasabit sa kanyang balikat na sumasalamin sa liwanag ng araw. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa isang medyo lukot na folder ng job application, isang simbolo ng maliit na pag-asa para magsimula ng bagong buhay. Ang tunog ng mga busina at sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang paninda ay naghahalo-halo, lumilikha ng isang maingay na simponya ng syudad. Mula sa bukas na bintana, ang amoy ng mainit na aspalto, usok mula sa mga sasakyan, at pritong turo na maihalong alikabok ay humahampas sa kanyang mukha. Tumingin si Elara sa labas, pinagmamasdan ang buhay na mabilis na gumagalaw sa gitna ng siksikan, mga motorsiklong nag-uunahan sa daan, mga pedicab na humaharurot, at mga batang nakauniporme na tumatakbo sa bangketa. Kahit pagod ang kanyang katawan, puno ng sigla ang kanyang puso. Ang araw na iyon ay dapat sana'y maging isang magandang simula, hindi ang umpisa ng isang malaking gulo. Ngunit lahat ay nagbago sa isang iglap. Mula sa malayo, isang matinis na tunog ng sirena ang bumasag sa ingay ng kalye. Ang tsuper ng jeepney, si Mang Berto, ay bigla ang pumreno ng malakas, dahilan upang mapaurong ang lahat ng pasahero. Dalawang pulis ang lumitaw mula sa likod ng mga nag-uumpugang sasakyan, itinaas ang kanilang kamay bilang hudyat na huminto. Tumayo sila ng tuwid sa gitna ng kalsada, ang kanilang mga mukha ay matigas at puno ng pekeng otoridad. Ang matatalim nilang tingin ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Elara. Hindi niya alam na ang pagkikitang iyon ay babago sa buong buhay niya. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ibang pasahero ay nagkatinginan. Samantala, ibinaba ni Mang Berto ang bintana at tumingin sa mga pulis ng may pag-aalala sa mukha. Sa labas, tumigil ang tunog ng sirena, napalitan ng mahinang sigaw ng pulis na nag-uutos sa jeepney na tumabi. Napalunok si Elara, nararamdaman ang init na ngayon ay maihalong tensyon. Mula sa salamin, nakita niya ang araw na patuloy pa ring sinusunog ang mga kalsada ng Quiapo. Maliwanag, ngunit nagtatago ng isang madilim na anino na handang bumalot sa tanghaling iyon. Isang malaking bagay ang magsisimula. Biglang huminto ang gulong ng jeepney, lumikha ng malakas na tunog ng pagkiskis sa aspalto. Bahagyang naitulak pasulong ang katawan ni Elara. Samantala, si Mang Berto ay halatang natataranta. Ang kanyang mga mata ay palingalinga, naghahanap ng ligtas na daan. Mula sa salamin sa harap, isang pulis na may matigas na mukha at itim na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata ang lumitaw. Ang kanyang unipormeng kulay kape ay lukot ngunit puno ng mga medalya at maliit na ranggo sa balikat na tila simbolo ng kapangyarihang hindi maaaring guluhin. Mabibigat at puno ng diin ang kanyang mga hakbang na parang sanay ng magpasuko sa takot ng sinumang nasa harapan niya. Lisensya at rehistro, boss, ang matigas na boses na iyon ang bumasag sa hangin. Nagmamadaling binuksan ni Mang Berto ang kanyang luma at tupi-tuping pitaka, inilabas ang ICC at lisensya na kupas na. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil madalas na siyang humarap sa ganitong sitwasyon. Kinuha ng pulis ang mga dokumento ng walang ekspresyon, tinignan ito ng bahagya, saka itinaas ang kilay habang pinipigilan ang isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang tingin ay gumala sa buong loob ng jeepney, huminto sandali sa mukha ni Elara, bago bumalik kay Mang Berto na may mapang-uyam na tono. Malapit nang ma-expire to, Paano? Gusto mo tulungan na lang kita o itiket na kita ng tuluyan, sabi niya ng diretsahan, ngunit maihalong banayad na banta. Sinubukan ni Mang Berto na ipaliwanag na kadarating lang niya para pumasada, wala pa siyang kinikitang kahit isang piso. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido, binabasa ang kanyang liig na sunog sa araw.
Ngunit pumisi lang ang pulis at 3 beses na tinapik ang hood ng sasakyan gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, isang tunog na para sa mga trooper ng jeepney ay nangangahulugang banta. Pinagmamasdan ni Elara ang lahat mula sa kanyang upuan. Naniningkit ang kanyang mga mata, naninikip ang kanyang dibdib sa pinipigilang galit. Alam na alam niya ang ganitong uri ng kawalang katarungan. Pero ngayon, nakikita niya ito mismo sa harap ng kanyang mga mata. Naging tensyonado ang paligid. Ilang motorsiklong dumadaan ang bumagal. Ang mga naglalakad ay huminto upang manood. Ngunit walang sinuman ang nangahas magsalita. Sa ilalim ng tirik na araw ng Quiapo, muling narinig ang malamig at nag-uutos na boses ng pulis. Kung hindi ka makakapagbayad ngayon, i-impound ko na lang tong sasakyan mo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa tainga ni Elara, hudyat ng simula ng pagbabanggaan sa pagitan ng katotohanan at kasakiman. Naging mas matindi ang tensyon sa gitna ng kalsada. Ang pulis ay nakatayo na may pagmamalaki, lumalakas ang boses hanggang sa makuha ang atensyon ng mga dumadaan. Itong rehistro mo, malapit nang mapaso. I-impound ko na lang tong sasakyan mo, sigaw niya ng malakas. Sinubukan ni Mang Berto ng umiti ng pilit, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sir, kararating ko lang po. Wala pa po akong pera. Kayo po ang unang pasahero ko, mahina niyang sabi. Ngunit malinaw na maririnig ang kanyang desperadong tono. Hindi pinansin ng pulis, sa halip ay tinitigan siya na parang isang maninila na sinusuri ang isang mahinang biktima. Sa isang mapanuyang tono, malakas na pinalo ng pulis ang hood ng sasakyan gamit ang kanyang palad. Ang tunog ng metal ay umalingaw sa ilalim ng init ng araw, bumasag sa katahimikan ng kalsada na nagsisimula ng mapuno ng mga manonood. Kung ayaw mong maabala, ibigay mo na lang ang pangkape ngayon. Tamad akong mag-asikaso ng mga papel na ganito, sabi niya ng may kabastusan. Yumuko si Mang Berto, tumutulo ang pawis mula sa kanyang baba. Namutla ang kanyang mukha na parang nawala ng lakas. Inilabas niya ang kanyang pitakang gawa sa kayumangging balat mula sa bulsa. Ngunit, tanging mga maliliit na pera lamang ang laman nito na hindi pa sapat para pambili ng pananghalian. Pinagmamasdan ni Elara mula sa loob ng jeepney, naniningkit ng husto ang kanyang mga mata. Malinaw niyang nakikita ang takot sa mukha ng matandang trooper, isang takot na isinilang mula sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Umiti ng mayabang ang pulis, tinapik-tapik ang balikat ni Mang Berto habang bumubulong, bilisan mo, tay, bago pa magbago ang isip ko. Kung hindi, hihilahin ko tong sasakyan mo ngayon din. Ang ibang pasahero ay nagkatinginan ng hindi nangangahas magsalita. Ang ilan ay nagkunwaring nakayuko, takot na madamay sa gulo. Ngunit para kay Elara, ang katahimikang iyon ay nakakasuka. Kumukulo ang kanyang dugo. Sa kanyang isipan, umalingaw ang mga salita ng kanyang ama. Huwag kang kailanman yuyuko sa isang unipormeng umaabuso sa kapangyarihan. Mahigpit niyang hinawakan ang folder sa kanyang kandungan. Bumibilis ang kanyang paghinga. Nang makita niyang halos maiyak na si Mang Berto at patuloy pa rin ang pagdiin ng pulis ng walang awa, sumabog ang kanyang pasensya. Alam niya na kung walang lalaban ngayon, mananatiling buhay ang kawalang katarungan sa mga lansangang tulad nito. At sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw sa Quiapo, nagsimulang umusbong sa kanyang kalooban ang unang hakbang ng katapangan. Pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo. Hindi na niya kayang manatiling tahimik habang nasasaksihan ang kawalang katarungan sa harap ng kanyang mga mata. Sa nanginginig na paghinga at mabilis na tibok ng puso, binuksan niya ang pinto ng jeepney at bumaba sa kalsada. Hinampas ng sikat ng araw sa tanghali ang kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga hakbang. Sir, Kotong ang tawag dyan. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayong ganyan, malakas niyang sabi, na bumasag sa hangin. Lahat ng mata ay agad na napako sa kanya. Ilang pasahero ang napigil sa paghinga, hindi makapaniwala na may isang babaeng nangahas na hamunin ang isang pulis sa gitna ng abalang kalsada ng lungsod. Huminto ang pulis sa pagtapik sa hood ng sasakyan. Ikinot niya ang kanyang katawan, tinitigan si Elara mula ulo hanggang paa. Ang tingin na iyon na puno ng pagmamaliit ay lalong nagpagalit kay Elara. Pagkatapos ay bahagyang tumawa ang pulis, tinapik-tapik ang batuta sa kanyang kamay. Wow, ang tapang mo naman, Neng, sabi niya na may mapang-uyam na tono habang sinulyapan ang dalawang kasamahan na nagsisimula ng lumapit.
Silang tatlo ngayon ay nakatayo sa harap ni Elara, bumubuo ng isang kalahating bilog na parang mga leong pumapalibot sa kanilang biktima. Ngunit hindi umurong si Elara. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa paligid. Ilang residente ang nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba naman ay nagbubulungan sa takot. Nakiusap si Mang Berto, tama na, Neng, huwag ka nang makialam. Mapapahamak ka lang. Ngunit lumingon lamang si Elara sandali at marahang umiling. Kung lahat po tayo mananahimik, hindi sila titigil, Mang Berto. Ang pangungusap na iyon ay lumabas sa isang mahinahong boses, ngunit naglalaman ng matibay na determinasyon. Suminghal nang may pagkainis ang pulis sa harap niya. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging napipikon. Umihip ang mainit na hangin, dala ang alikabok na nagpalipad sa puting alampay ni Elara. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng tapang na hindi peke. Sinubukan siyang tawanan muli ng pulis, ngunit ang tawang iyon ay tunog na pilit. May kakaiba sa tingin ng babaeng iyon, isang halo ng katapangan, paniniwala at galit na halos sumabog. Naramdaman ng mga tao sa paligid ang tensyonadong ngunit nakakahawang kapaligiran. Sa araw na iyon, sa ilalim ng nag-aalab na langit ng Quiapo, ang tapang ng isang dalaga ay nagsimulang punitin ang takot na matagal nang nakaugat. Nawala ng pasensya ang pulis. Namula ang kanyang mukha dahil sa pinaghalong hiya at galit. Sa isang bastos na tono, sumigaw siya sa kanyang kasamahan na nakatayo malapit sa isang maliit na fire hydrant sa gilid ng kalsada. Kunin mo iyong hose. Turuan ng leksyon iyang babaeng iyan, malakas niyang sigaw. Ang mga tao sa paligid ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi nagtagal, isa pang pulis ang nagdala ng rolyo ng hose, binuksan ang gripo, at walang anumang babala, ibinuga ang tubig na may mataas na presyon kay Elara na nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Ang malamig na tubig ay humampas sa katawan ni Elara nang mailakas na halos magpatumba sa kanya. Agad na nabasa ang kanyang asul na bestida, dumikit sa kanyang balat, at walang awang nagpakita ng hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang puting alampay ay bumagsak at tumakip sa kanyang mukha, dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Sa isang iglap, basa ang buong katawan niya at sa ilalim ng telang naging manipis, bahagyang naaaninag ang kulay itim ng kanyang panloob na damit. Ang tunog ng sumisirit na tubig ay sinabayan ng malakas na tawa ng pulis sa harap niya. Para magtanda yang babaeng nagmamatapang, sigaw niya, na sinundan ng mapang-uyam na tawa ng ilang kasamahan. Ang mga taong kanina ay sumisigaw ay ngayon ay natahimik. Ilang residente ang yumuko sa hiya. Ang iba naman ay galit na nakatingin ngunit hindi nangangahas magsalita. Hinawakan ni Mang Berto ang kanyang ulo, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinapanood ang kanyang pasahero na pinapahiya ng ganoon. Tama na, sir. Sobra na yan, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa tawa ng mga otoridad. Sa kabilang banda, si Elara ay nakatayong tahimik. Nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Patuloy na bumubuhos ang tubig, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, tumatago sa mukha ng lalaking tumatawa sa kanya. Nang tumigil ang tubig, tahimik ang kalsada. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalagang nakatayo na may damit na nakadikit sa balat. Ngunit, ang ninga sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, direktang tinitigan ang pulis na may hawak ng hose. Katahimikan ng ilang segundo, bago nagsalita si Elara sa isang mababang boses, ngunit yumanig sa paligid. Akala niyo matatakot ako. Ang tono ng kanyang boses ay malalim, nanginginig, ngunit nagdala ng lakas na nagpakilabot sa ilang tao sa paligid. Sa katahimikang iyon, alam ng lahat na darating ang ganti sa kahihiyang iyon. Patuloy na tumutulo ang tubig mula sa dulo ng puting alampay ni Elara, binabasa ang kanyang namumulang pisngi. Mabigat ang kanyang paghinga, mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib habang pinipigilan ang emosyong halos hindi na makontrol. Ang tawa ng pulis ay patuloy na umaalingaw-ngao sa kanyang tainga, tumatalbog sa loob ng kanyang ulo na parang isang alingaw-ngao ng kahihiyan na nagsusunog sa kanyang puso. Nagsimulang magpanik ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay sumisigaw na huwag siyang lumaban. Ang iba naman ay napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ngunit para kay Elara, lahat ng ingay na iyon ay nawala.
Ang natira na lamang ay ang tibok ng kanyang puso at ang matalim na tingin sa mukha ng lalaking nakauniporme na kagagaling lang sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng publiko. Sumusobra ka na, mahinang sabi ni Elara, ngunit ang tono nito ay may dalang panginginig na tumagos sa hangin. Itinuwid ng pulis ang kanyang katawan, itinaas ang kilay, at tinitigan siya ng may panunuya. Ano? Anong gagawin mo, pang-aasar niya? Sa isang iglap, mabilis na kumilos ang katawan ni Elara. Ang kanyang kamao ay lumipad at tumama ng diretsyo sa kanang pisngi ng pulis, na may malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Napilipit ang mukha ng lalaki at agad na tumalsik ang dugo mula sa kanyang ilong. Lahat ay natigilan sa loob ng isang segundo bago tuluyang sumabog sa ere ang mga sigawan, hiyawan at paghanga. Napahandusay ang pulis, blanko ang kanyang mga mata, nakatingin sa babaeng kagagaling lang sumuntok sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Dumadaloy ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nakatayo si Elara sa harap niya. Basa ang kanyang katawan, ngunit hindi nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Akala mo ba walang tapang ang taong bayan, ha? Matigas niyang sabi. Ilang manonood ang nagsimulang sumigaw. Palakas ng palakas ang kanilang mga boses. Turuan mo ng leksyon yan, ate. Mabuhay si Elara, sigaw ng ilang residente na kanina itahimik sa takot. Nagbago ang kapaligiran sa kalsada mula sa takot tungo sa isang nakakahawang katapangan. Ang ibang pulis na nanonood kanina ay nagsimulang sumugod, ngunit ang kanilang mga hakbang ay napigilan ang tingin ni Elara. Ang aurang nagmumula sa kanya ay hindi na takot, kundi isang bagay na mabangis at matapang. Tumulo ang tubig mula sa kanyang baba, bumuo ng isang maliit na sanao sa aspalto, na tila naglalarawan ng pagbabago mula sa isang babaeng inaapi tungo sa isang figurang lumalaban. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Quiapo, si Elara ay hindi na lamang isang dalagang may puting alampay. Siya ay naging simbolo ng paglaban sa harap ng aroganting kapangyarihan. At sa gitna ng sigawan ng mga tao, ang mukha ng pulis na nakahandusay ay naging saksi sa simula ng pagbangon ng isang ordinaryong babae na ayaw ng yurakan. Tumalsik ng malakas ang katawan ng pulis, bumangga sa sasakyan ng pulisya, hanggang sa umalingaw-ngaw ang tunog nito sa pagitan ng mga gusali ng lungsod. Ang kalabog nito ay nagpalipad sa mga ibon mula sa mga kable ng kuryente sa itaas ng kalsada. Ang mga taong nakasaksi ay napanganga. Hindi nila inaasahan na ang isang babaeng payat tulad ni Elara ay makakasuntok ng ganoon kalakas. Ngunit, hindi doon huminto si Elara. Mabigat ang kanyang paghinga, namumula ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang mga kilos. Lumakad siya pasulong, sinunggaban ang kwelyo ng uniporme ng pulis na nahihilo pa, at itinaas ito gamit ang isang kamay na parang may malaking lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Halo-halong sigawan at hiyawan ang pumuno sa hangin. Ang ibang pulis na kanina nakatayo ng tuwid ay nag-aalangan ng humakbang. Isa sa kanila ang nagtangka na itutok ang kanyang batuta, ngunit ang tingin ni Elara ay nagpanginig sa kanya. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag, isang halo ng galit, determinasyon, at lakas na hindi na pangkaraniwang tao. Akala mo ba pwede mo na lang basta-bastang hiyain ang mga tao? Mabigat at puno ng diin ang kanyang boses. Ang pulis na nasa kanyang hawak ay nagpupumigla sa takot, sinusubukang magsalita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, iginalaw ni Elara ang kanyang braso ng may malakas na paghampas. Muling bumangga ang katawan ng lalaki sa gilid ng jeepney ni Mang Berto, na nagdulot ng matinding yupi sa pinto ng sasakyan. Ang malakas na tunog nito ay umalingaw na tila isang babala para sa sinumang nakasaksi. Si Mang Berto mismo ay nakatingin lang na nakabukas ang bibig, hindi alam kung matatakot ba o hahanga. Agad na nagsigawan ang mga tao sa paligid. May mga pumalakpak, may mga sumigaw ng malakas, mabuhay si Elara. Ngunit sa likod ng mga sigawang iyon, ilang mata ang nakatingin ng may takot. Nagsimula silang mapagtanto, ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, humihingal pa rin. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at alampay. Ang uniporme ng pulis ay marumi, dugo na maihalong alikabok, at nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Dahan-dahang umatras ang ibang mga pulis, hindi nangangahas na lumapit. Sa katahimikan, tinitigan niya sila isa-isa at nagsalita sa isang mababa, ngunit matigas na boses, huwag niyo nang ulitin na maliitin ang mga ordinaryong mamamayan.
Ang pangungusap na iyon ay parang kulog sa ilalim ng maliwanag na langit ng Quiapo. Sa likod ng sigawan ng mga tao, mula sa kung saan, isang kikis camera ang marahang kumurap, nagre-record ng bawat segundo na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Saglit na tila huminto ang mundo. Ang tunog ng mga sasakyan na karaniwang pumupuno sa kalsada ay biglang nawala. Nagdala ang hangin ng tanghali ng isang kakaibang katahimikan na parang ang oras ay ayaw nang gumalaw pagkatapos ng malakas na kalabog kanina. Lahat ng mata ay nakatuon kay Elara. Ang babaeng may basang asul na bestida ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa natitirang galit. Tense ang kanyang mukha, mabilis ang kanyang paghinga, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang tingin. Sa harap niya, ang pulis na tumatawa sa kanya kanina ay nakahandusay na ngayon sa aspalto, mahinang umuungol habang pinipigilan ang dugong dumadaloy mula sa kanyang ilong at labi. Pagkatapos ay nabasag ang katahimikang iyon. Ang unang palakpak ay narinig mula sa likod ng mga tao, sinundan ng malalakas na sigawan na lalong lumaki. Mabuhay! Turuan sila ng leksyon para magtanda, sigaw ng ilang residente. Sa isang iglap, ang kapaligiran ay nagbago mula sa tensyonado tungo sa pagiging maingay. Ang mga residenteng kanina inanonood lang ay nangahas ng magsalita. Ang ilan ay binuksan pa ang kamera ng kanilang cellphone, nagre-record ng pambihirang sandali kung saan isang simpleng babae ang humamon sa mga otoridad na matagal na nilang kinatatakutan. Ngunit sa likod ng mga palakpak na iyon, mayroong ibang mga tingin na puno ng pag-iingat. Mga matang nagmamasid mula sa malayo. Ang mga kasamahang pulis ay nakatayo lamang ng matigas. Nagkunwari silang tinutulungan ang kanilang kasamahan na nakahandusay, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot. Walang sinuman ang nangahas na direktang tumingin kay Elara. Alam nilang ang sitwasyon ay wala na sa kanilang kontrol. Kung lalaban sila, maaaring maging marahas ang mga tao. Isa sa kanila ang pumindot sa radyo sa kanyang balikat, mabilis na bumulong, humihingi ng tulong nang hindi nalalaman ng publiko. Samantala, si Mang Berto ay nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang jeepney, tinitigan si Elara ng maihalo-halong pasasalamat at takot. Hindi niya alam kung nasasaksihan ba niya ang katarungan o ang simula ng isang mas malaking sakuna. Huminga ng malalim si Elara. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa adrenaline na hindi pa humuhupa. Tumulo ang tubig mula sa dulo ng kanyang alampay sa lupa, humalo sa alikabok at dugo sa aspalto. Tumingin siya sa paligid, nakita ang dose-dosenang mga mukha na nakatingin sa kanya nang may paghanga at takot ng sabay. Sa kanyang puso, mayroong kakaibang pakiramdam ng ginhawa, ngunit mayroon ding masamang kutob na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na sa anino ng gusali sa kabilang kalye, may isang taong nagre-record ng buong pangyayari, hindi para ikalat, kundi para gawing ebidensya sa isang laro ng kapangyarihan na mas madilim pa. Kakalabas pa lamang ni Elara sa gitna ng mga tao nang marinig ang ugong ng mabibigat na makina mula sa timog. Dalawang itim na sasakyan na walang plaka ang mabilis na humarurot. Ang preno nito ay umingit ng malakas sa aspalto. Agad na bumukas ang mga pinto sa harap at apat na lalaking nakasibilyan ang bumaba ng halos sabay-sabay. Kumikilos sila ng may kaayusan. Bawat isa ay may dalang handy talkie at nakasuot ng itim na salamin na nagtatago sa kanilang malamig na mga mata. Isa sa kanila ay matangkad at malaki ang katawan na may peklat sa lig. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng otoridad. Hulihin siya ng buhay, maikli niyang sabi. Ang tono ng kanyang utos ay hindi nagmula sa ordinaryong pulisya. Masyadong malamig, masyadong sanay. Ang mga taong kanina sumisigaw ay biglang natahimik. Lumayo ang mga tao. Ang ilan ay umatras habang pinapatay ang kamera ng kanilang cellphone. Agad na nagbago ang sitwasyon mula sa tuwa tungo sa takot. Lumingon si Elara, naniningkit ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na simbolo na hugis itim na agila sa bulsa ng jacket ng isa sa mga lalaki, isang tanda ng isang unit na minsang ibinabala sa kanya ng kanyang ama. Isang grupo na kumikilos sa labas ng sistema, walang pangalan, walang opisyal na tala. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Agad na nanaig ang kanyang instinct na mabuhay. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa isang makitid na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Iniwan si Mang Berto na sumisigaw sa takot habang tinatawag ang kanyang pangalan. Agad na kumilos ang mga lalaki para habulin siya.
Isa sa kanila ang pumindot sa isang buton sa kanyang radyo. Isang garalgal na boses mula sa ibang frequency ang narinig. Target gumagalaw patungong silangan. I activate ang perimeter 2. Sa loob ng ilang segundo, ang mga kalye sa paligid ay tila naging isang lugar ng pagkubkob. Dalawang motorsiklo na walang plaka ang lumitaw mula sa kabilang direksyon, hinaharangan ang daan ni Elara. Ngunit masyadong mabilis ang babae. Magaan ang kanyang katawan. Sinipa niya ang isang basurahan hanggang sa matumba ito at harangan ang eskinita, na nagpatisod sa dalawang humahabol sa kanya. Mabilis ang kanyang paghinga, ngunit matalas pa rin ang kanyang isipan. Alam niyang hindi na ito tungkol sa isang simpleng away sa kalsada. Mayroon na itong kinalaman sa isang mas malaking bagay. Tumatakbo siya sa mga makikitid na eskinita ng Quiapo, humahalo sa amoy ng palengke at mga pader na mailumot. Sa malayo, bahagyang naririnig ang mga sirena, ngunit ang mga itim na sasakyan ay patuloy na sumusunod. Bawat hakbang niya ay nagdadala ng bagong tanong. Sino sila at bakit nila nalaman agad ang pangalan niya? Lumingon siya sandali at nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakatingin sa kanya mula sa bubong ng isang gusali, may pinipindot sa isang maliit na aparato sa kanyang kamay. Biglang narinig ang isang ugong. Isang maliit na drone ang lumipad, sumusunod sa direksyon ng kanyang pagtakas. Naggalit ang mga ngipin ni Elara. Hindi na lamang siya lumalaban sa mga tiwaling pulis, kundi ngayon ay kaharap na niya ang isang bagay na mas mapanganib. Isang nakatagong kapangyarihan na matagal nang kumikilos sa likod ng batas. Tumatakbo ang mga paa ni Elara sa pagitan ng makikitid na eskinita. Hirap siyang huminga. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Bawat tibok ng kanyang puso ay nagbabalik ng mga piraso ng lumang alaala. Ang boses ng kanyang ama, si Ricardo Santos, isang dating investigador na kilala sa kanyang katapatan at katapangan. Naalala niya ang isang gabi nang umuwi ang kanyang ama na may pagod na mukha, dala ang isang brown na folder na puno ng makakapal na dokumento. Kung isang araw ay makakita ka ng krimen na nakauniporme, huwag kang manahimik, nak, sabi nito habang tinititigan ang mga mata ng kanyang anak na babae nang may tingin na puno ng paninindigan. Ang pananahimik ay nangangahulugang kasabwat ka sa kasalanan. Noon ay hindi pa niya naiintindihan ang kahulugan noon. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagtakas, ang mga salitang iyon ay umaalingaw na parang isang sagradong utos na hindi maaaring baliwalain. Tumatakbo si Elara sa likod ng palengke, dumadaan sa mga hilera ng mga tindahan na sarado na. Sa likod ng amoy ng mantika at alikabok ng tanghali, nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan ang mga piraso ng nakaraan. Ang kanyang ama ay tinanggal sa serbisyo, hindi dahil sa pagkabigo sa tungkulin, kundi dahil sa katapangang magbunyag ng isang malaking network ng suhulan sa pulisya ng Maynila. Ang kasong iyon ay kinasasangkutan ng ilang mahahalagang pangalan, kabilang ang isang opisyal na nagngangalang Police Major Dante Vargas. Siya ang taong nag-alis ng lahat sa kanyang ama, ang posisyon, ang karangalan at maging ang buhay. Dahil pagkatapos siyang tanggalin, misteryosong nawala si Ricardo. At ngayon, napagtanto ni Elara na ang pulis na sinuntok niya kanina sa kalsada ay tauhan ng parehong tao. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, ngunit hindi lamang init ang kanyang nararamdaman, kundi ang nag-aalab na apoy ng paghihiganti na muling nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Dante Vargas, bulong niya sa pagitan ng kanyang paghinga. Ang pangalang iyon ay parang isang lumang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Huminto siya sandali sa ilalim ng anino ng isang footbridge, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang tunog ng mga yabag ng mga humahabol sa kanya ay naririnig pa rin sa malayo. Ngunit, ang kanyang isipan ay malayo na sa nakaraan, sa maliit nilang bahay sa gilid ng lungsod kung saan madalas umupo ang kanyang ama sa beranda habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kung hindi kayang ipatupad ng batas ang katarungan, ang taong bayan ang gagawa nito, sabi niya noon. At ngayon, napagtanto niyang ang mga salitang iyon ay naging totoo sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kilos. Mula sa malayo, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng isang saradong tindahan. Isang babaeng may basang asul na bestida, matigas ang mukha, nag-aapoy ang mga mata. Halos hindi niya makilala ang sarili. Dati, siya ay anak lamang ng isang investigador na itinapon, ngunit ngayon, nakatayo siya bilang pamana ng isang laban na hindi pa tapos. Maliwanag pa rin ang langit ng Maynila,
Ngunit sa puso ni Elara, isang bagyo na ang namumuo. Alam niyang ang pagtakas na ito ay hindi na tungkol sa pagliligtas sa sarili, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng naudlot na landas ng kanyang ama. At sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi makakatakas ang network na nagpahirap sa kanyang pamilya. Kinagabihan, ang langit ng Maynila ay binalot ng kulimlim na ulap. Sa bawat screen ng telebisyon, ang balita tungkol sa isang babaeng nanggulo sa gitna ng lungsod ay biglang naging pangunahing paksa. Binabasa ng mga reporter ang balita na may malamig na tono at magkakatulad na script. Isang hindi kilalang babae ang sumalakay sa isang pulis sa publiko, lumikha ng kaguluhan at tumakas. Walang sinuman ang nagsabi kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Walang nabanggit tungkol sa kikotong, tungkol sa tubig na ibinuga, o tungkol sa katapangan ng isang ordinaryong mamamayan na lumaban sa arogansya ng kapangyarihan. Tila nagkaisa ang mundo upang muling isulat ang katotohanan. Ngunit mas nakapagtataka pa, ang mga video na ni-record ng mga residente kaninang tanghali ay isa-isang nawala mula sa internet. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga post na naging viral ay biglang hindi na ma-access. Ang mga account na nagpakalat nito ay nawala. May mga gumagamit pang ang nag-ulat na otomatikong na-lock ang kanilang mga cellphone. May nagsasabing na-hack ang mga server. May hinala na sinadyang burahin ng pulisya ang ebidensya. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa roon. Sa likod ng isang computer na puno ng mga monitor, isang lalaking nakaputing polo ang nakaupo sa isang madilim na silid habang tinititigan ang mukha ni Elara mula sa isang malaking screen. Pinindot niya ang delete button ng walang ekspresyon, tinitiyak na walang anumang bakas na maiiwan. Ang lalaking iyon ay hindi bago sa buhay ni Elara. Siya si Police Major Dante Vargas, ang pinuno ng operasyon na dating nag-utos na tanggalin ang kanyang ama sa serbisyo. Ngayon, muli siyang kumikilos, hindi para ipatupad ang batas, kundi para pagtakpan ang kabulukan sa likod ng institusyong kanyang pinoprotektahan. Hindi natin pwedeng hayaan na may matirang kahit isang video, mahina niyang sabi sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang mesa ay nakakalat ang mga folder na may pulang selyo na nakasulat na Operasyong Anino 03. Sa isang pahina ng ulat na iyon, ang pangalan ni Elara ay nakabold na ngayon na may espesyal na marka, subject na may potensyal na maging mapanganib. Samantala, si Elara ay nagtatago sa isang abandonadong bahay sa gilid ng lungsod. Tinitigan niya ang kanyang cellphone na madilim na ang screen, na wala ang signal. Lahat ng mensahe at record na ipinadala niya sa kanyang mga kaibigan kaninang tanghali ay nawala ng walang bakas. Ngayon niya lang napagtanto na ang kinakaharap niya ay hindi lamang mga tiwaling opisyal, kundi isang malaking sistema na may kapangyarihang kontrolin ang impormasyon. Ang mundo ng internet at ang totoong mundo ay nagkakaisa na ngayon para pagtakpan siya. Sa katahimikan ng gabi, bumulong siya sa kanyang sarili. Nagsimula na silang kumilos, pero hindi pa rin ako tapos. At sa unang pagkakataon, nalaman niyang ang digmaang ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katotohanang sinusubukang patahimikin. Kinabukasan, ang masamang balita ay dumating na parang kidlat sa katanghalian. Si Mang Berto, ang trooper ng jeepney na pangunahing saksi sa insidente, ay ipinatawag sa istasyon ng pulisya para kunan ng pahayag. Nakita siya ng mga residente na dumating na may pag-aalala sa mukha, suot ang isang kupas na polo at may dalang maliit na bag sa kanang kamay. Sinabi pa niya sa kanyang kapitbahay, kukuha lang daw ng kwento sandali, mamayang hapon uwi na rin ako. Ngunit ang hapon ay naging gabi at hindi na bumalik si Mang Berto. Naghintay ang kanyang asawa sa harap ng bahay na may bukas na ilaw. Ngunit ang dumating ay katahimikan. Walang balita, walang tawag. Tila naglaho ang matanda sa mundo. Ilang saksi ang nagsabi na bago magtakip silim, dalawang itim na sasakyan na walang plaka ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Berto. Dalawang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba, nakipag-usap sandali sa isang tao sa loob ng bahay at umalis kasama si Mang Berto. Pagkatapos noon, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Nang subukang mag-report ng mga kapitbahay sa pulisya, pinagbantaan pa silang huwag makialam. Ang kasong ito ay hawak na ng National Headquarters, sagot ng isang opisyal na may malamig na tono. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ng mga residente. Napagtanto ng lahat na ang kasong ito ay hindi na isang maliit na usapin sa kalsada, kundi isang bagay na mas malaki at mas mapanganib.
Samantala, si Elara ay nagtatago sa isang maliit na inuupahang bahay sa labas ng lungsod. Binasa niya ang balita tungkol sa susing saksi na hindi pa bumabalik. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa screen ng kanyang sirang cellphone, nakahanap siya ng isang misteryosong mensahe na pumasok ng walang pangalan. Masyado siyang maraming alam. Huwag ka nang bumalik sa syudad. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinititigan ang mensaheng iyon. Napagtanto niyang ang kinakaharap niya ay hindi lamang mga opisyal sa lansangan, kundi isang network na nag-uugnay sa mga lokal na opisyal, negosyante, at matataas na opisyal ng pulisya sa isang madilim na bilog. Ang daloy ng pera mula sa mga peking proyektong pang-imprastruktura, pangingikil, at iligal na bentahan ng armas ay lahat nagtatagpo sa isang punto, ang Quiapo, ang kanyang sariling sinilangan. Lumalalim na ang gabi at sa labas ng bahay, isang marahang tunog ng sasakyan ang narinig na huminto. Sumilit si Elara sa maliit na bintana. Nahuli ng kanyang mga mata ang anino ng dalawang lalaking nakaitim na Amerikana na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ng kanyang bahay. Pinigil niya ang kanyang hininga, dahan-dahang umatras, at pinatay ang lahat ng ilaw. Mula sa likod ng kadiliman, mabilis na nag-isip ang kanyang isipan. May isang tao mula sa loob na nag-leak ng kanyang kinaroroonan. Hindi niya alam kung sino, ngunit malinaw na may naganap na pagtataksil. At nang muling umalis ang anino ng itim na sasakyan, sumumpa siya sa kanyang sarili na gaganti siya, hindi lamang para kay Mang Berto, kundi para sa lahat ng pinatahimik ng bulok na sistema na ngayon ay nagmamanman sa kanya sa bawat sulok ng lungsod. Mahinang umambon noong gabing iyon, nagdagdag ng madilim na pakiramdam sa paglalakbay ni Elara. Maingat siyang humakbang sa pagitan ng mga basang damo, patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng Maynila, isang lugar na madalas puntahan ng kanyang ama bago siya matanggal sa serbisyo. Ang mga pader nito ay mailamat na, butas-butas ang bubong, at ang amoy ng kinakalawang na bakal na maihalong alikabok ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Elara, ang lugar na iyon ay hindi lamang isang bodega. Ito ang huling natitirang pamana ng pakikibaka ng kanyang ama. Binuksan niya ang isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay tumagos sa dilim, nag-iilaw sa mga tumpok ng mga kahoy na kahon at maalikabok na mga folder na nakakalat. Bawat hakbang niya ay marahang umalingaw-ngaw, na parang ang silid ay nag-iingat ng hininga ng nakaraan na ayaw mamatay. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hilahin niya ang isang lumang folder na nakasiksik sa likod ng isang tabla. Naninilaw na ang papel, halos masira na ang mga dulo. Sa harap na pahina ay nakasulat ang malalaking letrang kulay pula, Proyektong Anino 03. Sa kanang itaas na sulok ay mailogo ng isang ahensya ng intelligence ng estado, hindi pulisya. Agad na tumayo ang kanyang mga balahibo. Binuklat niya ang bawat pahina, natuklasan ang mga diagram, larawan, at ulat ng mga eksperimento na sinasabing isinagawa upang paunlarin ang pisikal na kakayahan ng tao sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at biological manipulation. Habang lalo siyang nagbabasa, lalong nagiging malinaw na ang kanyang ama noon ay nag-iimbestiga ng isang bagay na mas malaki pa sa ordinaryong kaso ng korupsyon. Pagkatapos ay huminto ang kanyang mga mata sa isang pahina. Mayroong isang listahan ng mga pangalan ng mga aktibong opisyal at mga operatiba sa larangan na direktang kasangkot sa proyekto. Sa pinakataas na linya ay malinaw na nakasulat, Police Major Dante Vargas, pinuno ng espesyal na operasyon, Maynila. Nanigas ang katawan ni Elara, napigil ang kanyang hininga sa lalamunan. Ang pangalang iyon ay parang isang kutsilyo na tumusok sa lahat ng kanyang alaala noong bata pa siya. Ang mapanuyang tawa sa kalsada kaninang tanghali, ang aroganting mukha sa likod ng unipormeng kulay kape. Lahat ngayon ay magkakaugnay. Siya ang utak na nagpahamak sa kanyang ama, nagbura ng ebidensya, at ngayon ay humahabol sa kanya. Tila umikot ang mundo. Sumandal siya sa malamig na pader ng bodega, tinitigan ang butas na bubong habang sinusubukang tanggapin ang mapait na katotohanan. Biglang may narinig siyang mga yabag sa labas. Mabilis, mabigat at may ritmo. Agad niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng mga tumpok ng kahon. Dahan-dahang umingit ang pinto ng bodega at isang sinag ng liwanag mula sa isang flashlight ang tumagos sa siwang. Dalawang anino ng lalaking nakaitim na Amerikana ang pumasok habang mahinang nakikipag-usap sa radyo. Maaaring nasa loob na ang subject.
Iutos ang pagsasara ng sektor. Pinigil ni Elara ang kanyang hininga. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang folder na may nakasulat na proyektong anino sa kanyang dibdib. Noong gabing iyon, sa pagitan ng dilim at tunog ng ulan, isang bagay ang malinaw. Ang katotohanang natuklasan niya ay hindi lamang pag-aari ng nakaraan, kundi isang nakamamatay na banta na ngayon ay humahabol sa kanya ng buhay. Dumating ang gabi na may bigat na katahimikan. Tahimik ang mga kalsada sa harap ng punong himpilan ng pulisya sa Maynila. Tanging ang malabong ilaw mula sa mga poste ang nagbibigay liwanag. Sa likod ng anino ng isang lumang gusali, lumitaw ang anyo ni Elara. Ang kanyang mahabang asul na bestida ay natatakpan na ngayon ng isang kupas na itim na jacket. Ang kanyang basang buhok ay bahagyang nakalabas mula sa ilalim ng kanyang alampay. Malamig ang kanyang mukha, walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa paglaban. Sa mabagal na hakbang, tinawid niya ang mahigpit na binabantayang bakuran ng himpilan. Nahagip sandali ng isang kihis camera ang kanyang anino bago biglang kumurap at namatay ang monitor. Walang sinuman ang nakaalam na ang kanilang sistema ay nahack mula sa loob. Ilang minuto ang lumipas, isang maliit na pagsabog ang yumanig sa likurang bahagi ng gusali. Isang manipis na puting usok ang lumabas mula sa server room, sinundan ng mga kislap ng kuryente sa pader. Sabay-sabay na namatay ang mga computer, nagdilim ang mga ilaw sa silid, at naputol ang linya ng komunikasyon ng himpilan. Nagpanik ang mga pulis na nagbabantay, sumisigaw at hinahanap ang pinagmula ng pagsabog. Ngunit, ang natagpuan lamang nila ay mga nasunog na kable at isang bakal na pintong bahagyang nakabukas, bakas ng isang taong mabilis kumilos at alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa loob ng ilang minuto, ang internal data ng pulisya ng Maynila, kabilang ang mga ulat ng mga ilegal na transaksyon at mga pangalan ng mga sangkot sa proyektong Anino 03, ay nawala ng walang bakas. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang mga yabag na papalapit sa pangunahing silid. Si Major Vargas, nakalalabas lang mula sa kanyang opisina, ay tinitigan ang madilim na screen ng TV, naninigas ang kanyang mukha. Halos tatawag na sana siya ng tulong ng isang mahinahon, ngunit malamig na boses ang narinig mula sa likod ng anino. Akala mo ba, pwedeng patahimikin ang taong bayan habang buhay, sabi nito. Mabilis na lumingon si Vargas at doon nakatayo si Elara. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinasalamin ang pulang ilaw ng emergency light. Sa kanyang kamay ay maihawak siyang isang maliit na metal na aparato na may kumikislap na asul na ilaw, isang mini detonator na gawa mula sa mga kagamitang militar na natagpuan niya sa mga file sa lumang bodega. Umatras si Vargas. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sino ka ba talaga? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang lumapit si Elara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatarok. Ako lang ang anak ng investigador na tinanggal ninyo sa serbisyo. Pinindot niya ang buton sa aparato at mula sa malayo ay narinig ang isang pangalawang, mas malakas na pagsabog na yumanig sa buong himpilan. Tumunog ng malakas ang mga alarma, nabasag ang mga salamin ng bintana. Nagliparan ang mga dokumento sa hangin. Habang pinupuno ng usok ang silid, tanging ang mukha ni Elara ang nakikita ni Vargas sa gitna ng alikabok. Bago magdilim ang lahat, ang huling pangungusap na narinig niya mula sa bibig ng babae ay, ngayon, ang taong bayan naman ang magsasalita. Ilang linggo matapos ang pagsabog na yumanig sa punong himpilan ng pulisya sa Maynila, ang opisyal na balita ng gobyerno ay nag-broadcast ng isang bersyon na minanipula na sa pambansang telebisyon. Binasa ng news anchor ng may mahinahong tono, nasunog ang istasyon ng pulisya ng Maynila dahil sa short circuit sa server room. Walang nasawi, ngunit lahat ng internal data system ay lubhang nasira. Walang ni isang salita na nagbanggit sa pangalan ni Elara. Walang talakayan tungkol sa sabwatan o kabulukan ng mga otoridad. Lahat ay nilinis ng opisyal na naratibo ng Estado. Ngunit sa likod ng balitang iyon, maraming residente ang palihim na pinag-uusapan ang isang babaeng nakaasul na bestida na nakita noong gabi bago ang sunog. Tinawag siyang bayani ng ilan, habang ang iba naman ay multo ng paghihiganti. Sa ibang lugar, malayo sa kaguluhan ng Maynila, isang madilim na silid ang nagniningning dahil sa liwanag ng daan-daang monitor. Mga biometric data, satellite maps, at mga code ng proyekto ang nakahanay sa malalaking screen.
Sa gitna ng silid ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may mataas na ranggo, nakasuot ng unipormeng militar na may gintong bituin sa balikat. Malamig ang kanyang mukha, walang anumang emosyon. Tinitigan niya ang isang lumang recording mula sa isang surveillance camera na nakaligtas sa pagsabog sa himpilan. Sa screen na iyon, lumitaw ang mukha ni Elara, nagyelo sa huling frame bago namatay ang sistema. Matigas ang kanyang tingin, puno ng paglaban. Matagal itong tinitigan ng lalaki bago nagsalita ng mahina, ngunit may diin. I-activate ang aninong signal. Agad na kumilos ang ilang operator sa silid. Nagbago ang pangunahing screen, ipinapakita ang data na may malaking pamagat, subject na 27. Status, aktibo. Mula sa ibang nakatagong kamera, lumitaw ang isang eksena mula sa isang laboratorio sa ilalim ng lupa. Ang malabong asul na ilaw ay nag-iilaw sa isang babaeng nakaupo sa isang bakal na upuan. Nakatali ang kanyang dalawang kamay. May mga sensor na nakakabit sa kanyang ulo at lig. Ang mukhang iyon ay hindi estranghero. Iyon ay si Elara. Ngunit ngayon walang ekspresyon. Bukas ang kanyang mga mata, regular ang kanyang paghinga. Tila ganap na gising ngunit wala ng kontrol sa sariling katawan. Sa paligid, ilang siyentipiko na nakaputing damit ang nagtatala ng data sa isang digital screen. Isa sa kanila ang bumulong, handa na ang phase 2 ng eksperimento. Dahan-dahang tumayo ang lalaking may mataas na ranggo. Hawak niya ang isang command stick. Akala mo ba kaya mong labanan ang sistema, Elara? Mahina niyang sabi sa screen ang nagpapakita ng mukha ng babae. Hindi mo alam, bahagi ka ng sistemang iyon mula pa sa simula. Tumalikod siya. Iniwan ang silid habang ang huling screen ay nagpapakita ng isang graph ng brain waves na mabilis na tumataas. Tila nagsisimulang bumalik ang kamalayan ni Elara. Umugong ang mga makina, kumislap ang mga ilaw at bago tuluyang magdilim ang screen, narinig ang isang tibok ng puso na lalong bumibilis. Huminto ang kwento doon. Nakabitin, nag-iiwan ng isang malaking tanong.